nakadetain ngayon dyan. Sino nakakaalam sa atin kung bigla na lang ilipad si Pangulong Duterte kung saan lugar na hindi na natin siya makikita kahit kailan? Walang warrant of arrest. Sinasabi ng Malacanang meron, nasaan? Sir, kung Interpol daw, sir. From Interpol daw yung warrant of arrest. Natanggap daw ng international police. Kung natanggap yan, pinagmamalaki ng Malacanang, kaninang madaling araw, merong warrant of arrest. It is a public document. It is an international public document. Bakit lahat ng media dito sa Pilipinas, wala pang kopya hanggang ngayon? Di ba? Madaling sabihin na inaaresto kita dahil meron akong warrant. Nasa mismo yung warrant. Pinagmalaki pa ngayon, kanina pang madaling araw yung warrant of arrest. Bakit walang pinakita sa media? Public document to, hindi lang basta dokumento pampubliko, it is an international public document. Diba? Sir, ito pa isang ito, bakit daw natuloy yung submission na warrant? Pangalawang tanong natin, sir, yung ICC, hindi na nga tayo miyembro ng ICC, may warrant of arrest. Pakikilalanin pa rin po ba yan ng ating Estado? Unang-una, ano ba ang ICC? Ito isang international criminal court para sa mga bansa na palpak yung judicial system. Merong mga bansa sa Africa, palpak, may mga warlord doon, hindi talaga dinidinig yung mga abuso. Doon pumapasok ang ICC. Pero kung papasok ang ICC sa Pilipinas, ibig sabihin, dinedeklara ng Republika ng Pilipinas na yung Supreme Court natin, mga justices doon, yung mga Court of Appeals justices natin, at lahat ng prosecutor at mga judges ng bansa ay palpak. Doon lang pumapasok ang ICC sa mga bansa na palpak ang judicial system. Pangalawa, sabi ng Malacanang ngayon, nag-issue daw ang ICC ng warrant of arrest kaninang madaling araw. It is a public document. Not only a public document, it is an international public document. Bakit wala man lang kahit isang local media or international media ang may kopya ng international public document na yun na warrant of arrest? Sir, ito pong warrant of arrest ng ICC, pwede po bang makialam na dito ang Supreme Court? Kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at kapag ka nakialam ang ICC, ibig sabihin hindi gumagana ang ating Supreme Court. So dapat bang makialam ang Supreme Court? Kasi gumagana naman, maayos na gumagana ang ating korte. Sa ating pagkakaalam, ang Supreme Court ay pumapasok lamang pag merong nagreklamo o merong nag-file ng kaso o reklamo. So, dito sa pang-aabusong ito pang-aabuso talaga to. Inaresto mo ang isang Pilipino, 80 years old ngayong buwan na ito, isang talagang senior citizen na talaga, isang abogado na hindi mo lang pinakitaan ng warrant of arrest. Ito yung tunay na abuso. So kailangan i-file ito sa Supreme Court. Pero ang kailangan mauna dyan, buti nandito kayo lahat, mga media, mga nasa social media, dahil kayo nagmamatsyag ngayon kung anong abuso ang nangyayari ngayon. Dahil kung kayang abusuhin ang isang abogado, isang dating Pangulo ng Pilipinas, kaya tayong abusuhin lahat. Na-detain ang isang Pilipino nang walang warrant of arrest. Madaling sabihin yung sinasabi ng Malacanang ngayon, meron kanina pang madaling araw, wala nga nakikita ang mga Pilipino, local media man or international media na kahit anong papel. Hindi pa ba sapat, sir, yung pagkumpirma ng Malacanang? Hindi sapat yun. Hindi naman na Diyos yan na hindi nagsisinungaling. Diba? Kaya naman lahat magsinungaling. Masabi natin dyan, kung kanina pa palang madaling araw nag-e-exist, bakit ang mga media natin, bakit lahat kayo wala pang kopya kanina pang madaling araw hanggang ngayon? So sana po manindigan tayo, nagpapasalamat kami sa inyo mga taga-social media at taga-media dahil kung wala kayo dito, hindi nakikita ng mga Pilipino kung ano nangyayari ngayon dito sa labas ng Gate 5 ng Villamor Air Base. At kami nagtataka bakit dito nila dinala sa Villamor Air Base katabi ng airport. Ibig sabihin ba merong intensyon na ilipad si Pangulong Duterte sa isang lugar na hindi na natin siya makikita? May info daw, sir. Mga pulis. Nandito ang airport, nandiyan ang mga aeroplano. Bakit dyan dinala? May info daw, sir, na meron na daw aeroplano from Netherlands na magdadala kay PRRD patungo sa ICC sa Netherlands. Sabi ko sa inyo, putang inang gobyerno to. Talagang abuso. Talagang ang galit ng mga Pilipino. Abangan ninyo. Yung mga kinatawan sa Kongreso na nag-impeach kay Sara Duterte, hindi sila kumakatawan. Sa milyong-milyong Pilipino nagsusuporta sa mga Duterte. Makita ninyo ang gante ng mga Pilipino sa mga pang-aabusong ginagawa ninyo. Hindi kasi kayo laki sa hirap. Yung mga nakaupo ngayon dyan,
Hindi nila alam na ang pinapanood araw-araw ng milyong-milyong Pilipino sa TV ay kung paano pinapahirapan ng bida at sa dulo yun pa ang nagtatagumpay. Akala nila kaya nilang abusuin ng ganito at sila na ang nasa kapangyarihan habang buhay dito sa Pilipinas. Etong ginagawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, eto pa ang mitsa kung paano mapabilis na matanggal sila sa ating gobyerno. Dahil ang pang-uubusong ginagawa nila ay hindi yan sasakyan ng sambayan ng Pilipino. Yung galit ng mga Pilipino ay mararamdaman ng gobyerno ito malapit na. Thank you sir, thank you. Salamat sir, thank you.